Mahal po namin mga kaibigan mga kapatid. Tayo po ay manalangin habang tayo po ay naglalakbay patungo sa lugar na ating pong patulungan. Panginoon naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyo pong ibinigay na pag-iingat at pagliligtas sa bawat sa amin. At patuloy po namin ibinadalangin tinihiling na patuloy ingatan sa aming lahat, ngayon din ang aming mga kababayan, mga kapapasahero sa loob ng bus na ito. Yan din po ang aming pong driver at conductor, patuloy pangunahan ingatan. Ito po ang aming dalangin hiling sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Langit ay lubhang mauna, araw ay di maatina, ang gabi walang bituin, araw mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ay nag-iisa. Buhay mo'y puno ng pangamba. Dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling daratal. Huwag mawawalan ng pag-asa. Muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, sa Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Sa Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Magandang hapon po mga kaibigan, aming mga kasama sa bus, mga pasahero. Magandang hapon din. At gano'n din sa aming konduktor at driver ng aming bus na sinasakyan ngayon. Salamat po sa pagbigay nyo ng pahintulot na kami ay mangaral sa inyo ngayon. Nagpapasalamat din kami sa aming mga sponsors na nagbigay sa amin ng financial para itong mga class na ito ay maibigay namin po ng libre. So, may mga sponsor po na nag-sponsor sa amin para ito ay maibigay sa inyo libre. Hindi kami manghingi ng donation o hindi kami mamimigay ng kung ano man, kundi mamimigay lang po kami at magbibigay ng pabalita ng langit sa inyo ngayong umaga. Ngayong hapon. Ngayon ang nais kong dalhin sa atin ay bukol sa the Word of God, ang salita ng Diyos. Dito sa atin, sa Amos chapter 8 verse 11, sinasabi po dito, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magsasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom ng tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi tagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga kaibigan, ito ang trend na mangyayari sa ating mundo. Ngayon ay nakikinig tayo ng libre. Salita ng Diyos ay available. Pero darating ang panahon na hindi na po ito magiging
libre para sa inyo at para sa akin. Ito po ang banal na kasulatan ay kukunin sa atin at tayo ay mawawala na po ng access sa salita ng Diyos. So, sinasabi po dito, darating ang panahon sa Cape Kennedy, Florida, isang panahon na ang supreme ruler ng mundo ay nagbibigay ng tinatawag na test of ability kung paano yung katalinuhan ng tao ay maipakita sa mundo. Nagpadala sila ng isang pilotless na vehicle speeding from Atlantic Ocean, crossing the continent para sa isang target. At yun ay ang tinatawag na Target X. So yun, and their target was Africa. So the target was a success. Naging successful po yun. But it has done devastation beyond control ng human resources. Marami ang namatay, marami ang mga hayop na namatay, marami ang mga tao na namatay. At ito ay naging isang tryout lang sa kanila. Test. Just a test. At sumunod sa mga panahon na yon ay nagkaroon ng tinatawag nuclear war na maaring na pinaghanda ng iba't ibang bansa sa tinatawag nila na World War. So what are we going? Where are we going? Saan tayo pupunta sa panahon na to? Yes. Sa panahon na to ay kagaya tayo ng bayan ng Israel 2 years before the captivity, bago sila dinala ng mga alipin sa bansa ng Babylonia. Ito ang sinabi ni Propeta Amos. Sabi ni Propeta Amos, darating ang panahon ng tagutom. Hindi sa pagkain, hindi sa pag-inom ng tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa panahon na hinahanap nila yung mga prophets, wala na silang nakikitang prophets na nagsasalita sa kanila. Dahil sa kanilang katigasan, hindi na nila narinig ang salita ng Diyos. So, ito ay karamihan ay na-repeat sa ating kapanahonan. Today, we are living in a world where life's direction, our life's direction, where nowhere to be found. Hindi natin masyado alam kung saan tayo papatungo. And Satan's target X nowadays is no other than the Bible. Ito ang tinatarget ni Satan. Natatanggalin ang Biblia sa atin, ang katotohanan, upang tayo ay hindi makapakinig sa salita ng Diyos. The Bible has 39 New Old Testament books and 27 New Testament books. So, sinasabi sa banal na kasulatan, man's origin, saan ba nanggaling yung tao? Sa unggoy? Yung ginawa ng Diyos. History. Sa banal na kasulatan, mababasa natin ng science. Point 3. And we have anatomy, health principles. At mababasa din natin